Isang motorsiklo ang nabangga ng pampasayrong jeep sa Commonwealth Avenue sa Luzon ng Quezon. Nahuli ang aksidente na kung saan sugatan yung rider na makikita nyo ngayon na tumilapon. Nakatutok si Steve Dailisan. Mag-aalas 8 ng umaga sa Commonwealth Avenue, Balara, Quezon City, nahuli cam ng CCTV ng MMDA ang nag-U-turn ng motorsiklong ito na galing Fairview. Dahan-dahang tinawid ang kalsada para makalapit sa motorcycle lane, pero biglang sumulpot ang jeep na ito at sinalpok ang motorsiklo. Dahilan para tumilapon ng rider. Huminto ang nakabanggang jeep, ligtas naman ang mga sakay nito, pero ang rider napilayan at nagtamo ng sugat sa braso. Nakilala ang rider na si PO1 Jake Pontado ng Eastern Police District. Tumigil naman ang mga rider ng motorsiklo para di na madali pa ng ibang sasakyan ng naaksidenteng rider. Hanggang sa dumating ang MMDA rescue team na siyang nagsugod sa kanya sa ospital. Sa investigasyon ng MMDA, kapwa raw mali ang rider at driver ng jeep. Nakita namin yung motorsiklo galing siyang westbound. So yung westbound na yan dapat dire-diretso yan. Doon pa siya liliko dapat kung siya maliliko ng U-turn slot, doon pa sa area ng Tandansora U-turn slot siya dapat siya liliko. Dapat nasa yellow lane siya. So may violation yung jeep. Sabi ng MMDA, dahan-dahan na bumababa ang mga aksidenteng kinasasangkutan ng mga motorsiklo sa tinaguriang killer highway. Kung dati 4 kada araw ang namamatay, mula raw na ipatupad ang motorcycle lane noong October 2011, wala na raw fatalities. Karamihan naman sa mga matindi ang pinsala, mga hindi nakasuot ng helmet at ibang proteksyon sa katawan. Ang solusyon po dyan, pag natapos yung lane separators, doon na lang nakapasok sa loob ng lane na yon, yung may barricade, ang bus at saka jeep. So sa ngayon, hindi pa ho tapos yan. Pag natapos yan, obligado lahat sila doon sa loob. Sa ngayon, hanggang Tandansora pa lang ang nalagyan ng concrete divider. Tuloy-tuloy naman ang panguhuli sa public utility vehicle drivers na lumalabas sa yellow lane. Kaya bukod sa violation ng driver ng jeep sa yellow lane ordinance, mahaharap din siya sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injury with damage to property. Hindi rin lusot ang rider ng motorsiklo na tagapagpatupad pa naman daw ng batas. Dapat siguro kahit alagad ng batas, sumunod sa batas trapiko. Pero nalulungkot tayo, nasaktan siya dito. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Matapos ang mahigit 40 taon, kinilala na ng dating NBA superstar na si Dennis Rodman ang kanyang ama na naninirahan sa Pampanga. Hiling ni Philander Rodman, sana'y magkita pa silang muli ng anak. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa ngiti pa lang pag-uwi sa bahay niya sa Angeles City, kita na ang saya ni Philander Rodman Jr. Tila nga siya na ang pinakamasayang ama ngayon. Matapos kasi ang 42 taon, tinawag raw siyang tatay ng 5-time NBA champion at 7-time NBA rebounding champion na si Dennis Rodman. Nagkamayan pa raw sila ni Dennis sa MOA Arena bago matapos ang laro ng NBA Legends versus PBA Legends kagabi. I grabbed him and said, hey, what's up, man? Yeah, I said, thanks a lot. He said, you got a cell phone? I mean, you got an email or whatever? I can contact you. I said, I'll give you my phone number. I'm relieved that he finally accepted me. Hiningi raw ng tinaguriang The Worm ng NBA ang cellphone number niya. Pero naibsan man ang pangungulila, hiling ng ama ni Dennis, sana raw makita niya muli ang anak. I want to sit down and let me talk to him. I didn't abandon him. Bago magkaayos, matagal nang may sama ng loob ang NBA star sa ama. Bata pa lang daw kasi siya nang iwan sila nito at magkaroon ng halos 30 anak sa iba't ibang babae. Noong 2006, sinubok pa ni Philander na makalapit sa kanyang anak nang bumisita ito sa Pilipinas pero hinarangan siya. Ngayon, nanlalabo na ang mga mata ni Philander dahil sa cataract at glaucoma. Ibebenta raw niya ang natatanging kayamanan para makapagpa-opera, ang jukebox at mga plaka na halos kasing tanda na ni Dennis. Aabutin daw kasi ng 160,000 pesos ang halaga ng operasyon na hindi kayang tustusan ng kanyang maliit na negosyo. Ito yung burger joint na ikinabubuhay ng ama ni Dennis sa sobrang pagmamahal nga raw niya sa kanyang anak, pati yung mga burgers na tinitinda dito, inspired pa ni Dennis. Ang burger buns, pinasadya pa ng ama para maging kakulay ng pamosong buhok ni Dennis Rodman. All the inspiration for the breed, he got it from Dennis hair, and
In every little pieces that he could think of, it's always for Dennis. Sabik din ng mga kapatid ni Dennis na makita ang kuya. So po siya makalaro, tapos makasama po. Kahit konting oras lang. Pero para sa ibang kapatid ni Dennis, hindi na raw mahalaga kung hindi sila kilalaning kapatid ng NBA star. Siyempre anak niya, hindi naman niya iiwan yung anak niya. Kami nga, hindi niya nga kami pinababayaan kahit marami kami, kahit pa paano sinusuportahan niya kami. Tulungan niya si daddy namin. Siyempre ngayon, yung mata niya, hindi na siya masyado nakakakita. Hindi na raw maibabalik ni Philander ang nawalang panahon. Pero sa edad na 71, may nalalabi pa naman daw siyang panahon para makabawi sa nawalay na anak. A lost time is lost. You can't bring lost time back. All I can do is look out for the future. Don't take 40 years to see me, you know? Call me anytime you want to call me. Talk to me. We can go out bar hopping, anything. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Pasyam ni Dolphy kahapon o ang siyam na araw mula nang pumanaw ang hari ng komedya. Sa tweet ng partner niyang si Jaja Padilla, nagpasalamat ito sa mga nagdarasal sa hari ng komedya. Nagpost din si Jaja ng larawan ng puntod ni Dolphy sa The Heritage Park sa Taguig. Pribadong ginunita ng mga kaanak at malalapit na kaibigan ang pasyam ni Dolphy. Sa pagbabalik ng Chika Minute, silipin ang panibagong clips ng The Born Legacy na kinunan sa Maynila. Tutukan yan. Susunod, bagong silang na sanggol, natagpuan sa basurahan sa Cebu City. Ilang inmate sa South Cotabato, pinalabas ng pilitan para magpakitang gilas sa pagsasayaw. At Labarkads, proud daw na meron na ring Eat Bulaga sa Indonesia. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.